Bago tayo magsimula sa ating kwento ngayon, hinihiling ko sana i-like ang video na ito bilang pagsuporta. At kung gusto mo naman na mas matinding pagsuporta sa ating channel, ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga boss. Nagsimula ang ating kwento sa Eastern Domain at makikita natin ang isang tao na babalisa at napatanong na lang sa kanyang sarili kung anong kalokohan ang nangyayari sa kanya. Ang lalaki nga pala ito ang pangunahin natin karakter sa kwento natin. At napapatanong na lang ang ating bida kung paano siya nang nag-time travel sa lugar na ito. Habang siya nakatingin sa kanyang kamay ay agad siyang pumunta sa sapa para makita niya ang kanyang muka. At nagulat na lang ang ating bida sa nakita niya ang kanyang reflection sa tubig ay matandang na lalaki. At napahawak na lang ang matanda nating bida dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang muka. At napatanong na lang ang matanda nating bida kung ano na ang nangyayari sa kanyang muka. Agad naman natandaan ng matanda nating bida 1 minuto lang, nakatulog siya sa math class, tapos bigla na lang, andito na siya sa lugar na ito. 16 na taon pa lang ako na hindi pa nakakapagka-girlfriend, kakasimula lang dapat ng buhay ko sa college, pero ngayon na ginising ako ng ganito at napunta ako sa katawan ng isang matandang lalaki. Hindi ko tatanggapin to. Teka, kung nag-time travel ako, baka may sikreto tong matandang to, siguro hidden master siya. Subukan kong ang silipin ang alaala niya, at agad naman nakita ng matanda nating bida ang alaala ng matanda. Ang mundo pa lang to ay tinatawag na Kunlun Realm, at tungkol lahat to sa cultivation. Ang cultivation ay may levels: chi refinement, foundation establishment, core formation, nascent soul, soul transformation, integration, great ascension, tribulation, at true immortal. Ang lalaking to, si Ye Junlin, dating sobrang astig, prodigy pala, umabot agad sa core formation stage nung bata pa siya. Ang lalaki nga pala ang Mystic Master ng isa sa 6 na pinakamalakas na sekta sa Eastern Region, ang Xuanshan Sect. Pero nung misyon na dapat maglilipol sa mga masasamang cultivators, na-ambush siya, nawasak ang dantian niya, nawala ang lahat ng kapangyarihan, at naging total loser. Simula noon, dekada siyang walang kwenta, nakatambay lang sa bundok na to, umiiwas sa lahat ng bagay. Hanggang sa, umabot siya ng 110 years old, habang umiiyak at nakahawak sa kanyang tungkod ang matanda nating bida. So ngayon, ako na lang ang average Joe. At kung tama ang kwento ko, nasa kamatayan na ako. Kakadating ko lang dito at agad napaisip ang matanda nating bida at nabuhayan ng loob. Sandali, di ba kadalasan, may cheats kapag nag-time travel? Meron pang pag-asa, agad tumawa ang matanda nating bida sabay turo sa kalangitan ang system, nandito na si Daddy, bilisan mo at magpakita ka na. Ngunit nadismaya lang ang matanda nating bida dahil wala pa ring lumalabas. Agad sumigaw ang matanda nating bida sabay sabi, maarte ka pa, tigilan mo na ang kalokohan at lumabas ka na. At makikita natin ang matanda nating bida habang na parang baliw na kinakausap ang wala at inuutusan ng system na magpakita sa kanya. Kasunod nito ay may sumagi sa isip ng matanda nating bida na isang bagay. At agad may kinuha ang matanda nating bida sa kanyang damit, baka hindi ito system na story. At agad napapatanong na lang ang matanda nating bida sa kanyang isipan, paano kung andito ang matandang lalaki sa isang ring trope. At agad tinawag ng matanda nating bida sabay sabi, matandang lalaki sa Sing-Sing, andyan ka ba? Ngunit ang Sing-Sing ay wala naman itong reaksyon. At agad na naman tinawag ng matanda nating bida ang system, na magpakita na sa kanya at sinabihan wag na magtago sa kanya. At nadismaya na lang ang matanda nating bida sabay tinapon ng Sing-Sing. At sumigaw na lang ang matanda nating bida sa kalangitan sabay nakatutok ang kanyang tungkod. At napamura na lang ang matanda nating bida sabay tanong kung seryoso ba ito. At agad na detect ang labis na pagmumura ng matanda nating bida. Kasunod nito kinailangang i-activate ng system ng matanda nating bida. At agad inutusan ng matanda nating bida at sinabihan na pakiusap, manatiling maayos, maging disente. Agad din ito ina-activate ng matanda nating bida ang system. At napaiyak na lang ang matanda nating bida sa tuwa kahit ang kanyang sipon ay lumalabas na sa kanyang ilong. Sabay sabi sa wakas, ngayon ka lang lumitaw, pagkatapos mong ipakiramdam na parang boring at walang lakas to na kwento. Kasunod nito ay sinabihan ng matanda nating bida ng system, pasensya na, ang system ay nasa deep sleep, para makabawi, heto ang newbie gift pack. At agad tinanong ang matanda nating bida kung gusto niya bang itong buksan. At agad naman napa-oo ang matanda nating bida at inutusan ng system na bilisan na buksan ito. At agad binati ng system ang matanda nating bida na congrats, host. Na-unlock mo ang isang espesyal na abilidad, ang Strength Through Adversity. Hanggat mas malakas ang kalaban mo, tataas agad ang level mo ng isang hakbang na mas mataas kaysa sa kanila.
At walang kondisyon, at napatanong na lang ang matanda nating bida kung seryoso ba ito, sabay sabi. Kung isa lang akong normal na tao ngayon, tapos lumaban ako sa isang immortal. Tugon ng system sa matanda nating bida, walang daya. Subukan mo lang, legit to, garantisado. At napamura na lang sa tuwa ang matanda nating bida sa sinabi ng system sa kanya. Putya, kung ganun, wala na makakapigil sa akin. Mag-level up lang ng mag-level up at makikipaglaban ako. Kalimutan ko na ang training di ko na kailangan niyang kalokohan na yan. At agad naman pinapaalalahan ng matanda nating bida ng system may natitira pa siyang 1 oras na buhay, dahil kung hindi niya matapos ang binigay ng system na task, ay tuluyang na siyang mamamatay. At napatanong na lang ang matanda nating bida kung seryosong ba ang sinasabi ng system sa kanya. Kailangan ko nang tumakbo pababa ng bundok at maghanap ng malakas na tao na pwedeng sapakin ako o sigurado akong patayin. At makikita natin ang matanda nating bida habang bumababa sa hagdan na pagod at hingal na hingal, sabay sabi. Leche, bakit ba nagtatago ang matandang to dito ngayon? Ako ang nagdudusa sa kalokohan niya. At agad na naman inabisuhan ang matanda nating bida ng system na paalala lang, na may 35 minuto ka na lang natitira para mabuhay. Huwag mo akong minamadali, mas pinapalala mo lang ang sitwasyon. At napamura na lang ang matanda nating bida, sabay sabi sana kumapit ang matandang katawan na ito. At agad napansin ng matanda nating bida ang ulap na kulay lila at may kasamang kidlat na nabubuo sa mataas na bundok. At napatanong na lang ang matanda nating bida kung ano yun na may isang buong pangkat ng mga hayop. Kasunod nito ay napunta tayo sa isang grupo ng mga tao. Wika ng lalaki habang galit na galit, ikaw na makapal ang mukha. Agad tinanong ng lalaki kung sino ang nang-ahas ulo sa Xuanshan sect niya. Ang lalaki nga pala ay sect leader ng Shu Yunyan. Tugon ng Griffin, ang Xuanshan sect ay isang basura. Hindi niyo inakalang makakaligtas ang Demon King, ngayon, wawasakin ko kayo lahat. Wika ng sect leader ng Shu Yunyan habang sumisigaw, ikaw pala, hayop. Ilang taon na ang nakalipas simula nang durugin kita at itapon mula sa bangin matapos mong patayin ang mga tao ng Lee Kingdom. At ngayon, bumalik ka para mag-higanti, kasama ng mga hampas lupang yan. Kasunod nito agad nagpalabas ang Griffin ng matinding killing intent, sabay tinanong ang sect leader ng Shu Yunyan. Paano kung ganito 15? Sapat na ba yan para sa'yo? At nagulat na lang ang sect leader sa nakita niya na malakas na killing intent, sa sabay tinanong ang Griffin kung paano ito naka-level up hanggang nascent soul. At agad din tinanong ng kasamahan ng sect leader, ang sect leader kung ano ang gagawin nila dahil hindi nila kayang lumaban sa isang nascent soul expert. At makikita natin ang malaking pawis sa mga mukha ng kasamahan ng sect leader dahil sa takot nila mamatay. Tugon ng sect leader sa kanyang kasamahan habang sumisigaw. Kahit ganun, hindi naman pwede na lang tayo sumuko at mamatay. Sa puntong ito, wala na tayong pagpipilian, lalaban tayo hanggang kamatayan para sa Xuanshan sect. Agad inutusan ng Griffin ang kanyang kasamahan, sabay sabi. Sumugod, patayin ang mga tao yan isa-isa. At makikita natin ang matinding labanan ng grupo ng sect leader at ang grupo ng Griffin. Kasunod nito ay napunta tayo sa matanda nating bida habang sumisigaw, sabay sabi. Sino man dyan, sapakin niyo ako, bilisan niyo, dali. At agad na naman nagpapaalala ang system na may 20 minuto na lang ang natitira ang matanda nating bida sa buhay niya, dapat madaliin na ito. At napamura na lang ang matanda nating bida, masyado silang malayo para marinig ako. At umaakyat na naman ang matanda nating bida sa mataas na bundok habang nakahawak sa kanyang tungkod at napamura na lang ito dahil sa kanyang likod na masakit. Wala nang oras para maglakad pababa, kailangan ko nang gamitin ang Hail Mary move. At napunta na naman tayo sa Griffin habang tumatawa, sabay sabi ang hininyo, kung yan lang ang lakas nyo, tapos na kayo ngayong araw. Ngayon, pagmasdan nyo ang galit ng isang nascent soul cultivator. Agad nagbuga ang Griffin ng malakas na pag-atake patungo sa grupo ng Shu Yunyan at makikita natin ang grupo ng Shu Yunyan kasama ang sect leader nila, ay nahulog na ito sa himpapawid, dahil sa pinakawalan na malakas na pag-atake ng Griffin. Tugon ng sect leader habang nakahawag sa kanyang dibdib, at makikita natin ang kasamahan ng sect leader ay napinsala din ng sobra at napasabi na lang ang sect leader, ganito pala ang agwat ng core formation at nascent soul. Wika ng Griffin habang tumatawa ng malakas at tinanong niya kung sino pa ba ang may gustong mamatay. At sinabihan ng Griffin ang sect leader na sumuko na ito at tanggapin na lang ang kapalaran nila. Kasunod nito makikita natin ang matanda nating bida habang sumisigaw ng malakas, at tinawag ang Griffin na, tanga na ibon, sabay sabi, andito ako. At napalingon na lang ang Griffin kung sino ang nang-ahas tumawag sa kanya na tanga na ibon.
Tugon ng Griffin sa matanda nating bida habang sumisigaw ng malakas at lumilipad na ng mabilis patungo sa ating bida sabay sabi ikaw, tigilan mo ang pagsigaw at pakinggan mo ako. Tanga mong matanda, gusto mo talagang mamatay tanong ng matanda nating bida habang sumisigaw gamit ang megaphone sabay sabi ng malakas ang babong ibon, galit ka ba sa kasapakin mo ako? Andito lang ako, hinihintay kita, kung hindi mo gagawin, ako na ang apo mo. Salamat na lang at nakita ko yung amplifier sa mga alala ng matandang to. Kailangan lang ng Spirit Stone para gumana. Kung hindi, patay na ako, tugon ng Griffin habang galit na galit at may nanlilisik na mata. Sa matanda nating bida wala pa akong nakitang mas swerte pa sa buhay ko. Ayan, nakita mo na, congrats, at napatanong na lang ang sect leader sa kanyang kasamahan, kung yan ba, si Junior Brother Ye. Tugon ng babae nilang kasamahan nakakaloka, siya yung legend ng Misty Peak. Sambit ng lalaki kasamahan ng sect leader matagal na siya wala, bakit nga ba ngayon lumitaw? Wika pa ng isa pang kasamahan ng sect leader siguro gusto niyang tulungan tayo, pero ang lalaking Griffin na yan ay masyadong malakas, at parang isang mortal. Paliwanag ng Griffin at sabay tanong habang tumatawa, si Ye Junlin nang hamon ng Demon King, humihiling siya ng kamatayan, so yung loser na yun noon. Wika ng matanda nating bida habang sumisigaw at tinatawag ang Griffin na apo niya. At agad na naman nagpapaalala ang system na, 10 segundo na lang ang natitira sa buhay ng matanda nating bida. At makikita natin ang matanda nating bida habang pinagpapawisan at unti-unting nang humihina sabay sabi itong malaking ibon na to, matagal, at napamura na lang ang matanda nating bida talagang mamatay na ako. At agad nang nagsimula mag-count ang numero mula sa 10 hanggang 9, 8 at 7 wika ng Griffin habang nagpakawala ng malakas, na pag-atake patungo sa matanda, nating bida sabay sabi dahil gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko na lang ang hinihiling mo, maghanda kang mamatay. Tugon ng matanda nating bida sa wakas, lumapit ka na. At nanlaki na lang ang mata ng Griffin habang pinagpapawisan sa nakita niya sa matanda nating bida. At tuluyan na detect na inaatake ang host ng isang kalaban sa maagang yugto ng Nascent Soul, at ina-activate na ang Strength Through Adversity, passive skill, ang host ay umabot na sa kalagitnaang yugto ng Nascent Soul. Nating bida ay napalibutan ng apoy at nag-iba na ang kanyang pangangatawan. At ang kanyang muka ay bumalik sa pagka-teenager. Habang nakaturo ang kamay ng ating bida patungo sa direksyon ng Griffin ay napasabi na lang ito. Ganito pa lang ang pakiramdam ng Nascent Soul Power. Kagaya ng sinabi ko, hindi birong system to, baby. At makikita natin ang malakas na salpukan ng pag-atake ng ating bida at ng Griffin. At agad di naramdaman ng Griffin habang pinagpapawisan ito ng malala, na parang na-unlock ang matinding God-tier vibes. Pati ang sect leader ng Shu Yun Ian at ang kasamahan niya, ay hindi din kinaya nila ang malakas na impact ng enerhiya. At napatanong na lang ang sect leader sa kanyang kasamahan kung ano yun, grabe ang layo ng lakas, sino ang may-ari ng lakas na ito? Kasunod nito makikita natin ang ating bida ay nagbago na talaga ang kanyang pangangatawan, noon at ngayon ay malayo na ito sa dati. Habang nakangiti ang ating bida, at may hinahawakan na isang bagay, sa kanyang kabila niyang kamay, ganito pa lang ang pakiramdam ng Nascent Soul Strength, wala pang katulad sa Mortal Realm, ang lupit. Wika ng Griffin habang pinagpapawisan ng matinding, sabay sabi tinanong niya ang ating bida, kung siya rin ba yung nasa Nascent Soul stage, at mas malakas pa kaysa sa akin. Nagulat na lang ang sect leader at ang kanyang kasamahan sa mungkahi ng Griffin imposible, si Junior Brother Ye, ay nasa Nascent Soul expert na. Sa lahat ng taong ito, yung pala lahat ng pagpapanggap niya na walang kwentang tao, isang taktika lang. Nagkukunwaring mahina pero lihim palang umaabot sa Nascent Soul, si Ye Junlin, ang tuso mo talaga. Wika ng babae kasamahan ng sect leader si Junior Brother Ye, siya pala talaga. Tanong ng lalaki kasamahan ng sect leader Nascent Soul Cultivator na talaga yon. Paliwanag ng lalaki kasamahan ng sect leader sabay napamura sa Barely, may ilang Nascent Soul sa bawat isang probinsya ng Wasteland, totoong may isang Nascent Soul sa aming sect, anak ng, ang lupit wika ng Griffin habang takot na takot sa ating bida at pinagpapawisan ng malala sa kanyang mga mukha tignan mo, pare, kung ano man ang nangyari, isa lang iyang malaking hindi pagkakaunawaan, ayusin na lang natin ito, at baka balang araw bisitahin ko ang sekta ninyo para sa tea at kung ano paman. Congrats, host, na-unlock mo ang iyong unang level sa cultivation, heto ang random reward, the Great Desolation Imprisoning Heaven Finger. At napawaw na lang ang ating bida sa natanggap niyang reward kung ganun ito yung fancy move na ginamit ni Little Lindsay para mag-exhibit. Wika ng ating bida paano naman winasak mo ang pundasyon ng sekta ko, pinatay mo ang mga kapatid ko. Tapos sasabihin mo na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Tanong ng ating bida ganun ba kung ako naman ang lilipol sa buong angkan mo,
papatayin ang pamilya mo. Tapos sasabihin ko lang, ay, pasensya na, nagkamali lang, tatanggapin mo ba yun ng ganun-ganun lang? Sigurado ako, hindi. At nanlaki na lang ang mata ng Griffin sa mungkahi ng ating bida sa kanyang. Paliwanag ng Griffin sa ating bida habang nanginginig sa takot sigurado, mas magaling ang cultivation mo kaysa sa akin, pero hindi ganun kalaki ang agwat. At tinanong ng Griffin ang ating bida kung gusto niya talagang ituloy ito hanggang dulo. Tugon ng ating bida sa Griffin habang nakatutok ang kanyang kamay patungo sa direksyon ng Griffin sabay sabi hindi ako nanggugulo ng tao kung hindi nila ako inuunang guluhin, pero kung gagawin nila, hindi ako magpapalampas na wasakin sila. At hindi ko makakalimutan, ang mga tanga katulad mo siguradong pumatay ng ilang tao para lang mag-level up sa nascent soul, dapat lang mong mata mo ang mas malupit kaysa sa kamatayan. Wika ng Griffin habang naghahanda ng kanyang pag-atake sa ating bida o talaga. Kayong mga tao, wala na kayong iba pang option, pupunuin ko ang core ko kung kailangan para lang matapos kita. At makikita natin ang ating bida habang naghahanda na ng kanyang pag-atake sa kanyang kamay. Ang tawag sa ginawang pag-atake ng ating bida ay isang FLW of the Four Heavens at mapapansin natin ang isang malaking imahe ng thumb niya. At natutulala na lang ang Griffin sa hinahandang pag-atake ng ating bida sa kanya. At napasigaw na lang ang Griffin sa takot at tinawag niya ang ating bida sabay sabi kunin mo na lang ang asawa ko. Pwedeng pumunta na lang ang clan ko, kunin mo lahat, basta pagbigyan mo lang ako mabuhay. Kakalabas ko lang ng nascent soul, hindi pa ko handa mamatay. At makikita natin sa lakas ng pagsabog sa ginawang pag-atake ng ating bida sa Griffin. At sa lakas ng impact ay nawasak ang mga bundok at naging patag na ito. At mapapansin natin ang ibang Griffin ay kumaripas na lang itong lumipad dahil sa takot at napapaiyak na lang dahil ang kanilang leader ay napatay na ng ating bida. Tugon ng ating bida habang naghahanda na naman sa gagawin niyang pag-atake sa grupo ng mga Griffin tumakbo na kayo hindi sa harap ko. Kasunod nito ay makikita natin ang malaking imahe ng kamay at mapapansin natin ang maraming dugo ang tumalsik. At agad na umalis ang ating bida sabay sabi hindi na magugulo ang sect natin ng mga pesteng ito. At agad lumapit ang leader ng Shu Yun Ian upang magpasalamat sa ating bida sabay sabi Junior Brother Ye, lubos ang pasasalamat ko sa iyo ngayon. Paumanhin kanina, akala ko pinagdadaanan mo na ang cultivation mo, nawala ka na. Hindi ko naisip na nakalusot ka na pala sa nascent soul. Wika ng babae kasamahan ng sect leader tigilan mo na yan, tingnan mo lang siya, mukha ba siya yung tao na magpapabaya ng cultivation niya. Ang pangalan pala ng babae ay si Su Chenzu ang Pickmaster ng Heavenly Fragrance Pick, Profound Heaven Sect. Mungkahi ng lalaki yung kasamahan ng sect leader ang ating bida na, si Junior Brother Ye, nasa bawat kanto lang, nagbibigay ng proteksyon sa sect. Ang pangalan din ng lalaki ay si Zhao Dezu siya ay Pickmaster ng Hidden Sword Pick, Profound Heaven Sect. Sa loob-loob ng ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka, sigurado kayo sa paglikha ng mga kwento, kahit ano, nakakatulong sa akin na hindi na kailangan mag-explain. Kasunod nito ay may biglang nag-report sa sect leader na isang lalaki at makikita natin may kasamang itong sugatan. Wika ng lalaki sa sect leader, may problema tayo. Mungkahi ng lalaki sa sect leader, bigla ang pumasok ang Wind Thunder sect at kinuha ang aming mga spirit minds at veins, malaking pagkalugi ang naranasan ng aming mga kapatid na nagbantay dito. At nagulat na lang ang sect leader sa sinabi ng tauhan niya. Wika ng sect leader habang galit na galit ang mga hayop na yun hindi sila naging maayos kahit kailan. Pero ginawa pa nila ito, talagang matapang sila. Paliwanag ng sect leader kung walang spirit veins, parang patay na ang cultivation namin, binabawasan kami sa kalakasan. Mungkahi ng sect leader sa ating bida Junior Brother Ye, ako na lang at ang mga disciples natin ang babangon para ibalik ang sa atin, sabay tanong sa ating bida kung papayag ba siya. Ang Wind Thunder sect ay isa sa mga 6 big dogs sa probinsyang ito, nagka-clash na tayo nung una, pero hindi ganito. Bilang ngayon, bakit nga kasi nila ito ginawa? Clear na ginagamit nila ang Demon Clan para lang pasakitan kami habang naghihirap, mga hayop. Kasunod nito ay may bagong sign-in quest na unlock ang ating bida, ang sign-in sa Wind Thunder Sect para sa mga hindi matatawag na rewards. Bagong quest, okay lang sakin, lumalakas lang ako sa bawat laban, panahon na para bisitahin sila at tapusin at wasakin. Wika ng ating bida sa kanyang kasamahan kayo na lang ang bahala sa inyong mga gawain. Pupunta ako diretso sa Wind Thunder Sect at wawasakin ko sila. At agad din sumang ayon ng sect leader sa mungkahi ng ating bida at napathumbs up na lang ito sabay sabi grabe, si Junior Brother Ye talaga, sobrang tapang. Tugon ng ating bida tulungan niyo ko dito,
Unahin ko na pumunta doon, sabay umalis na ang ating bida patungo sa sect ng mga kalaban. At napatanong na lang ang lalaki sa kanyang kasamahan kung kailan pa bang ganito kalupit ang sect nila. Sagot ng kasamahan ng sect leader sa sect leader, hindi pa, sabay tanong kung kailan pa ba. Kay Pickmaster Ye, siguro maaari na talaga tayo makahigit sa 6 na malalaking sektang ito. Matapos ang pangyayari ay napunta tayo sa labas ng Wind Thunder Sect at makikita natin ang 3 lalaki habang nag-uusap wika ng lalaki sa kanyang kasamahan, sino kayang mag-akaala na ganoon kadali maakit sa Demon King sa Profound Heaven Sect, tapos kuhain lahat ng spirit veins nila, sobrang dali lang. Tugon ng lalaki sa kanyang kasamahan sa ganyang tulan, tayo na ang mangguguna na supreme sa mga sects, pero maaari kaya bumalik ang Demon King sa atin. Mungkahi ng isa pang lalaki sabay tanong kung natatakot ba to sa Demon King na Griffin. Kaloka, hindi mo ba narinig isang kilalang tao mula sa Feathered Immortal Sect ang dumating ngayon sa Wind Thunder Sect, sa pagdating niya, ay wala nang masama pa mangyayari. Kasunod nito makikita natin ang 2 elder habang nakaupo sa kanilang trono, at napapalibutan nito ng kanilang bantay. Ang pangalan pala ng isang elder ay si Mu at ang isa ay si Chen Yunhai, ang Sect Master ng Wind Thunder Sect. Wika ni Sect Master Chen, narinig ko ang aking mga tauhan, ang anak ko na si Chen Xiao, magaling na sa Feathered Immortal Sect, sabi nila, may master siya na venerable, totoo ba ito? Tugon ni Elder Mu, Sect Master Chen, dumating ako mula sa Qing Province para ito iparating. Ang anak mo, nag-aaral sa Great Sun Venerable, na nagtuturo ng mga top tier na teknik, ang bata, magiging legend na balang araw. Mungkahi ng Sect Master na si Chen habang tuwang-tuwa magaling, ito ay nangangahulugan may potensyal ang anak ko na magpatuloy sa immortality. Sabi ng kanyang tauhan yung nasa likod niya, congrats, Sect Master. At binigyan ni Elder Mu si Sect Master Chen ng isang upper grade na Nascent Soul Pill, ito ay ipinadala ng iyong anak bilang regalo para sa iyo, Sect Master Chen. Tanong ni Sect Master Chen, totoo ba itong isang Nascent Soul Pill? Habang tumatawa si Sect Master Chen, gamit ito, makakalusot na ako sa Nascent Soul, maraming salamat sa anak ko, laging iniisip ako. 2 blessings sa araw na ito, at agad tinanong ni Sect Master Chen si Elder Mu, tungkol sa Demon King. Tugon ni Elder Mu kay Sect Master Chen, pinaalis ko na ito, madali lang ito para sa akin. At agad nagpasalamat si Sect Master Chen habang nakayuko, kay Elder Mu. Kung hindi mo nakita ang level ng Demon King, nagkamali kami sa pagkuha ng mga resources na ito. Kasunod nito ay may bigla na lang sumabog ng malakas. Wika ng lalaki, may nagwasak ng array, at ang ating bida pala ang may gawa sa pagsabog ng malakas, sabay sabi so, ito palang ang Wind Thunder Sect. Tanong ni Sect Master Chen habang galit na galit, sinong nang ahas na sumalakay sa aming hall, sa palagay ba nila, gusto na nilang mamatay. Ngunit ang ating bida ay nakangiti lang ito at agad nagpakilala ang ating bida, ako si Ye Julan, at oo, nandito ako para wasakin ang inyong lugar. At makikita natin ang kasamahan ni Sect Master Chen ay nanginginig sa takot habang pinagpapawisan dahil sa aura ng ating bida. Wika ng kasamahan ng Sect Master na si Chen, ang aura na ito. At napapatanong na lang yung isang kasamahan ng Sect Master na si Chen, kung ganito ba yung aura ng Nascent Soul. At agad na naman binati ng system ang ating bida na congrats host. Na-unlock mo ang Human King Seal at Great Void Art. At napasabi na lang ang ating bida, ayos, lalong dumami ang mga laruan na pwede ko paglaruan. Mungkahi ng Sect Master na si Chen sa kanyang kasamahan, isang Nascent Soul Cultivator, bakit naman natin nasisirain ang ugnayan sa isang malakas na master na kagaya niya? At agad tinanong ang ating bida kung siya ba si Ye Junlin, ang pangalang yun ay parang familiar. Wika ng Sect Master na si Chen sa ating bida, pinagalangang dawista, ano ang dahilan ng inyong pagbisita sa aming sekta? Tugon ng ating bida habang may seryosong na ekspresyon sa kanyang muka, huwag magplano ng mga kalokohan, narinig niyo na ba ang pangalan ko, Ye Junlin, ang Pickmaster ng Misty Peak, Profound Heaven Sect. Nagtulungan kayo ng Demon King para lumusab sa amin, ngayon, ang Wind Thunder Sect nyo ang wawasakin ko at mabubura sa mapa. At nagulat na lang ang Sect Master na si Chen sa pangalan ng ating bida. Sabay tanong sa ating bida, hindi ba't nawalan ka na ng kapangyarihan, paano ka naging Nascent Soul Realm ngayon? At kung nandito ka, ito'y nangangahulugang patay na ang Demon King. Gago ang Profound Heaven Sect, pinalaki kami ng walang hirap. At agad tinanong ng Sect Master na si Chen si Elder Mo habang nanginginig sa takot at pinagpapawisan, ano ang gagawin natin ngayon? Tugon ni Elder Mo, kalma lang, narito ako, isang bata lang na katulad niya, walang dapat ipagpanik.
At agad inutusan ng ating bida ni Elder Mo habang galit na, lumuhad at inutusan na sirain mo ang sarili mong mga braso. Sagot ng ating bida kay Elder Mo habang may pag-iinis na ekspresyon matandang lalaki, akala mo ba magpapaalipin ako sa iyo? At tuluyan, na nagalit si Elder Mo sa sinabi ng ating bida, at nagpalabas ito ng malakas na aura. Ngunit ang ating bida ay hindi naman ito ininda ang malakas na aura ni Elder Mo at nakatayo lang ito. Wika ng kasamahan ni Sect Master na si Chen, isang guru ng Divine Transformation, grabe, ang bigat ng aura niya. Kung siya na ang kikilos, sigurado na, tapos na si Ye Junlin. Mungkahi ni Sect Master na si Chen sa ating bida habang tumatawa ikaw, Ye Junlin, hindi kita napatay nung nakaraan, pero ngayon, wala ka ng takas. Pag nawala ka na, madaling babagsak ang Profound Heaven Sect, magmakaawa ka na ngayon, at baka paboran ka pa ni Elder Mo na paalisin ka bukas. Ngunit ang ating bida ay ngumiti na lang ito na parang demonyo, dahil sa kung ano-ano na pinagsasabi sa kanya na hindi maganda at napasabi na lang ang ating bida, ang Divine Transformation ay, tama lang, magiging masaya ako dito.